Alam ba ninyo kung ano ang ibig sabihin ng pangalang Senyor Santo Niño? Sabi ni tita dito, hindi daw. Senyor Santo Niño is a Spanish word. Senyor, which means Lord, Panginoon. Santo, which means holy, banal. And Niño is a name of a child na lalaki. So may ganong, may kahulugan, may meaning yung sineselebrate natin na Senyor Santo Niño. And for us, Santo Niño is a representation of a child Jesus. Kaya, di ba, kung mapapansin ninyo, if you experience having novena before this feast, sinasabi natin, Senyor Santo Niño, ang batang Jesus. Because Santo Niño represents the child Jesus. Hi guys! Gandang gabi. So, meron akong nakita, no, isang babae na nagdadaos ng misa. At alam ko, ang tinatawag tong Aglipayan Church, yung mga babaeng pare. Aglipayan Church ang tawag sa kanila. Meron akong tanong. Ito ay tanong sa Aglipayan Church. Gusto ko lang malaman din at curious lang ako, no? Kasi mahalaga din para sa ating mga Katoliko na alamin kung bakit meron silang ganon. 'Di ba? Bakit ganyan meron silang ganyang turo o meron silang ganyang gawain? Mahalaga na magtanong din tayo sa kanila. So meron akong tanong sa mga kapatid natin sa Aglipay. Bakit meron kayong paring babae? Kapag ba sinabing pare, tumutukoy ba to sa parehong kasarian, babae at lalaki? Pag sinabi bang pare, ito ba ay pwedeng i-describe din sa babae? So kung meron kayong babae na pare, anong tawag sa kanila? Kasi sa Bible, kapag sinabing pare, lalaki yan. Kaya nga kung papansinin ninyo, ang sinugo ni Christ, 12 alagad. Actually, 13 kung isasama natin si Iscariote. 'Di ba? 13 sila. So, tong 13 ito na mga apostol, ito ay pwede nating gamiting pantukoy bilang sila ay mga pari. At alam naman natin na yung mga pari na binabanggit sa Bible ay lalaki. 'Di ba? Lalaki talaga. So, yung tanong ko sa Aglipayan, ano po yung tawag ninyo sa babaeng pari nyo? Curious lang ako kasi hindi po talaga natin pwedeng sabihin na pag sinabing pare ay pwedeng pantukoy sa babae. So, kung meron pare, kung tawag sa lalaki na sinugo ng Diyos para pamahalaan ang kanyang iglesia ay pare, anong tawag sa babae? Sa babaeng pare? Pare din ba? Kasi parang hindi naman pwedeng mangyari yon na yung hindi naman po pwedeng mangyari yon na tawaging pari ang babae. So kung meron kayong sa mga Aglipay, para hindi rin kayo na-judge, kasi ayoko din namang mag-judge. May mga dahilan ang bawat sulpot kung bakit meron silang ganong klaseng doktrina. Ngayon, ang tanong lang naman dyan, ano po ang tawag sa babaeng nagmimisa sa Aglipay? Hindi ba kayo na-curious, kahit din sa mga kapanalig kong Katoliko? Hindi ba kayo na-curious kung ang tawag sa atin, sa ating mga Katoliko, kung ang tawag sa mga namamahala o leader ng isang simbahan ay pari, at ito ay tumatayo bilang isang lalaki, ano naman ang tawag dun sa babae na nagmimisa? Kasi ang nagmimisa sa atin, puro lalaki. Wala namang nagmisa na babae sa atin, di ba? At yung mga nagmimisa sa ating lalaki, pari yung tawag. Anong tawag naman kaya ng mga Aglipayan sa babae na nagmimisa? Palaisipan to sa akin At saka sa mga kaanib ng Aglipayan Church. Sana gumamit tayo ng sentido komon. Gumamit naman tayo ng utak. My God, nagkakaubusan ba ng utak ngayon? Isipin naman ninyo, nagmimisa babae.
Hindi ko naman dinidegrade ang kababaihan. Hindi ko naman sinasabi na wala kayong pakinabang na sa lalaki lang. Pwede naman kayong mag-spread ng word of God. Pero yung pamahalaan mo ang isang simbahan, hindi po pwede yan kasi nasa Bible yan eh. 'Di ba na ang babae ay kailangang manahimik? Ang babae ay kailangan magpasakop sa lalaki. At walang kapahintulutan na ang babae ay pamahalaan ng isang iglesia. So, kapag ang isang babae kasi nagmimisa, ibig sabihin, pinamamahalaan niya yung iglesia. Ibig sabihin, hindi siya nagpapasakop sa lalaki kasi mas superior siya sa lalaki. Diba? Kumbaga, ang isang babae, pag nagmimisa, mas mataas siya sa lalaki. Kasi superior eh. Ang mga pare, yan ang pinaka-superior natin pagdating sa faith. Pagdating sa church, kumbaga sila yung pinakamataas. Diba? Sila yung mga hindi nag-aasawa, sila yung mga gumagawa ng batas ng ating simbahan na tinatawag na magisterium. Pag sinabing mga pare, sila yung bumuo ng Bible, sila yung bumuo ng kalendaryo. Superior sila, kumbaga mataas ang pagtingin natin pag pare at lalaki yon. Ngayon, ang sabi sa Bible, pag ikaw ay isang babae, manahimik ka, di ba? At magpasakop ka sa lalaki. Hindi ko alam kung ano ba ang naisip ng Aglipayan Church kung bakit kailangan na magmisa ang babae sa kanila. Kasi hanggang ngayon pala isipan yan sa akin. Actually, sa lahat ng Protestant, sa Aglipayan ako nawiwirduhan. Bakit? Kasi sa Aglipayan, meron silang bakla na obispo. Sa Aglipayan, meron silang tomboy na bishop. We all know na yung 12 apostles, wala namang bakla dun. Sa 12 apostles, wala rin tibo. Pero dun sa Aglipayan Church, may tomboy na obispo yan. Meron din silang baklang obispo. Mga nagbimisa din, mahaba pa yung buhok, mukha pang babae at may boobs. No, may boobs siya, talagang may dede. Yung bishop nilang bakla. Ako, LGBT, as an LGBT, hindi ko siya kinatutuwa. Hindi ako kahit kailan magiging proud na lapastanganin natin ang mass. Nalapastanganin at babuyin natin ang mass, ang simbahan, kasi wala namang transgender na alagad. Meron sino sa mga apostol lang may suso. 'Di ba? Kapag sinabing mass, yan ay ginagawa ng 12 apostles. Sila ay nagsasagawa ng banal na hapunan. Kapag sinabing baptism, binyag, ang mga nagsagawa niyan 12 apostles eh, hindi ba? Kaya nga 'di ba sabi ni Christ, gawin yung mga alagad ko ang lahat ng mga bansa, bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Sinong babae ang nagsagawa ng baptism sa Bible? Kasi kapag ikaw bilang isang babae, nagmimisa ka, meron kang karapatan na magbautismo. Hindi naman pwedeng magmimisa ka tapos wala kang karapatang magbautismo, kahangalan naman 'yon, 'di ba? So kapag ikaw ay nagsasagawa ng banal na hapunan at ikaw ay babae, meron kang authority na magbinyag sa sanggol. Now, the question is, kung merong authority ang babae na magbinyag ng sanggol, saan naman mababasa sa Biblia na merong babaeng nagbinyag ng sanggol? Sino ang nagbigay ng authority sa mga kababaihan para magbinyag? Sino ang nagbigay ng authority sa mga kababaihan para mamuno sa iglesia? Sino ang nagbigay ng authority para kayo ay magbanal na misa? Ang mass, ang nagsagawa niyan si Christ. Si Christ ay hindi babae. Ang nagbigay ng tinapay sa loob nung si Kristo ay pinaghati-hati niya ang tinapay ay si Christ. At si Christ ay hindi babae. Bakit sa ating mga Katoliko pare? Bakit? Kasi lalaki. Lalaki dapat ang magbibigay ng Eucharist. Na which is, yan yung breaking the bread na ginawa ni Christ. Wala akong nakita na nag-breaking the bread si Mary.
o ng babae. At tutol din ako sa pagkakaroon nila ng transgender na bishop dito sa Aglipayan. Bakit? Nakakabastos naman yun. Nandoon tayo sa respeto at pagpapahalaga sa mga bakla at sa mga tomboy. Pero dapat, kayong mga bakla kayo at mga tomboy kayo, alam nyo rin ang limitasyon ninyo, lalo na't gawain ng simbahan yan. Christianity yan, religion yan. Bakit nyo binababoy ng ganon? Hindi ko naman sinabi na dahil may bakla kayong obispo, ay kababuyan na yung ginagawa ng bakla. Hindi naman sa ganon. Kaya lang kasi, doon tayo sa valid na aral. Sino ang nagbigay ng authority na magmisa ang isang transgender? Ako transgender ako, pero nirerespeto ko naman yung simbahan. Dapat hindi nawawala sa atin yan. Dapat gumagamit kayo ng common sense. Akala ko ba ang sabi, ang mga bakla matatalino? Bakit parang marami yatang mangmang sa Aglipayan Church? Imagine niyo, pag nagsasagawa ka ng misa, humahalili ka kay Kristo. Si Kristo ba may suso? 'Di ba? Pag nagsasagawa ka ng misa, humahalili ka kay Kristo. Meron bang kipay si Christ? Para babae yung magmisa? Yung mga ganyang statement, hindi naman kinakailangan pang sitasan yan eh. Logic lang. 'Di ba? Bakit babae nagmimisa sa Aglipayan Church? Kailan naging babae si Christ? Saang verses ng Bible na breaking the bread, babae yung namuno? Hindi pa pwedeng mangyari yan, guys. Gising-gising naman tayo, mga kaanib ng Aglipay. Ano ba nangyayari dito sa Pilipinas? Napakadali lang intindihin ang aral ng simbahan. Napakadaling intindihin ang katuruan. Paano kayo naniniwala sa isang sekta na ang obispo bakla? Sige nga, paano nyo naaatim yun? Naaatim nyo na ang isa sa leader ng simbahan nyo bakla, transgender pa, tapos magmimisa doon, nakita ko yung mga picture, ang haba-haba pa ng buhok. Tapos, paano nyo naaatim na ang leader ng simbahan nyo, babae? Sige nga po, pwede bang pakipaliwanag sa akin na kaya nyong sikmurain yon? Tumatayong Kristo nyo, tibo? Sana naman, ayusin naman natin. Alam ko, pare-pareho tayong naglilingkod sa Diyos at gusto rin nating mas maligtas lahat. Ando doon tayo. Lahat tayo naman ay gusto ng salvation. Sino ba namang ayaw maligtas? Pero sana ayusin naman natin. Hindi laro at hindi trip-trip lang ang simbahan. Na dahil lang sa gusto mong magtayo ka ng sekta mo, ay ang tawag neto, ay i-implement mo na yung mga gawa-gawa lang ninyong aral. Ayusin naman natin. Tsaka, sa mga kaanib ng Aglipayan Church, Diyos ko naman, gumamit naman kayo ng utak, please. Ganun na ba kayo Ganun na ba kahina yung kokote nyo? Na, paano nyo nagagawang maniwala sa isang iglesia na ang obispo transgender? Hindi ko like what I've said, hindi ko dinidegrade ang mga bakla. Kasi yan naman din ang gender orientation ko. Kaya lang, sa mga bakla dito, Diyos ko naman, wag nyo naman babuyin yung simbahan, di ba? Ibang usapan na yan eh. Kapag Diyos na yung yung pinag-uusapan, pwede kayong, kung gusto nyo magdamit babae o sumali sa mga Miss Gay, hindi naman kayo pinakikialaman ng simbahan. Kaya lang yung babuyin nyo, yung pagkasaserdote na mababasa sa lumang tipan, yung babuyin ninyo, yung pagkapare na nasa bagong tipan, di ba? Saserdote, ibig sabihin pare, ang pare ay saserdote. Yung babuyin ninyo, yung titulo na yan, nakakabwisit. Tapos, ang nakakabwisit pa dyan, may naniniwala.
Ano ba nangyayari sa Pilipinas? Sa totoo lang. Kung hindi babae yung pare, bakla, nagkakasal pa ng lalaki sa lalaki. Well, I am not against sa mga bakla dito kung sakaling may mga jowa kayong lalaki. Kasi mahirap naman talagang pigilan yung nararamdaman. Diba? Sino ba naman ako para magsalita at i-condemn yung mga karapatang pantao ninyo? Karapatan nyo na magmahal kayo. Okay lang yun eh. Pero yung ipasok nyo yan sa loob ng simbahan, ang bastos. Diba? Hindi ba pwedeng maging bakla ka na lang at manahimik ka sa loob ng bahay nyo? Pinakikailaman nyo pa yung simbahan? Bakla, bakla yung pare, nagkakasal ng bakla at lalaki. Sa Aglipayan naman, transgender yung bishop, yung obispo. Ano ba klaseng yan? Sa totoo lang po talaga na bibisit ako, no? Palala ng palala ang nangyayari sa Pilipinas. Merong paring naka-Buddha beads. May pari na, kala mo, Dragon Ball. Ang lalaki ng mga, ang laki ng kwintas, parang hindi ko nga kayang buhatin yun. O isuot sa leg, parang ang bigat. Merong bishop, bakla. Bishop, tomboy. Yan, sa Aglipay. Ang obispo nila, bakla. Ang obispo, tomboy. Tapos may naniniwala. Diyos ko. Kung ako lang, magsusulpot ako kunyari Kung magsusulpot ako, hindi ako sasali sa nagmimisa babae. Anong karapatan mong misahan ako? Kababae mong tao, magmimisa ka. Yan ang pinakapangit na, isa sa pangit na protestanteng na-encounter ko, Aglipayan Church. Kasi, dapat pinapaliwanag nyo yan. Bakit may babaeng nagmimisa sa inyo? Bakit meron kayong transgender na bishop? Meron kayong tomboy na bishop? Para hindi kayo nami-misinterpret din ng ibang tao. Kasi kaming mga Katoliko, kaya naming ipaliwanag lahat ng aral at doktrina namin. Kaya namin magbigay ng valid references galing sa mga histories, galing sa mga iba't ibang aklat, no? Galing sa world history itself. Kaya naming ipaliwanag yan. Yung mga traditions namin, yung mahal na araw, lahat ng mga katuruan ng simbahan, kaya naming ipaliwanag yan na meron kaming pinanghahawakan pa na standard references. Tong Aglipayan, para hindi rin kayo nami-misinterpret, ipaliwanag nyo rin yung stand nyo. Bakit kayo may babaeng nagmimisa? Bakit kayo may obispong bakla? Bakit kayo may obispong tomboy? Nang sa gayon ay maintindihan din ng mga tao kung bakit may ganyan kayong katuruan. Pero sa akin, like what I've said, hindi ako kahit kailan papabor na may nagmimisang babae. Never ako kahit kailang papabor na may nagmimisang transgender. Never ako kahit kailan papabor na may nagmimisang tomboy. Hindi lahat ng kalayaan ay nakakabuti. Hindi lahat ng freedom natin ay tama. May mga freedom tayo na nakakasama din, di ba? Dahil sa freedom natin, kaya may naiimpyerno. Dahil sa freedom din natin, kaya may nagiging banal. So, nasa sayo yon kung paano mo gagamitin ang freedom mo. Pero sana naman, yung freedom na binigay sa atin ng Diyos, wag naman nating abusuhin. Mali naman kasi talaga yung ganun. Tapos magagalit kayo sa akin, sasabihin nyo sa akin, ang kapal ng mukha kong mangaral, ang kapal ng mukha kong magturo. Hindi naman ako nagtuturo. Kumbaga, binibigyan ko lang din ng linaw, yung mga bagay-bagay na hindi ko maintindihan. Kasi ang hirap niya talagang maintindihan, di ba? Kahit kayong mga Katoliko nandito na nanonood ng live ko. Kung ang pare nagmimisa, di ba, sa ating mga Katoliko, ang tawag natin sa nagmimisa sa Katoliko, pari. Anong tawag sa babaeng nagmimisa? O, di ba? Anong tawag? Kung sa Bible, dinescribe ang pare at saserdote bilang isang lalaki, ano tawag dun sa babaeng nagmimisa? Yan lang naman ang tanong ko sa kanila, bakit sila nagagalit sa akin? Diba?
Hindi nyo ako pwedeng sabihan na para sa kalayaan, tao din naman sila, may pakiramdam, may puso yan. Lahat daw tayong mga tao ay binigyan ng karapatan ng Panginoon na maging bahagi ng kanyang simbahan. Nandoon tayo. Pero simple lang po yung tanong ko. Kung ang lalaking nagmimisa ay tinatawag na pare o saserdote, ano po ang tawag sa babaeng nagmimisa? Yan lang naman po yung gusto kong sagutin nyo. Kung ang Anglican Church, meron kayong bishop na transgender, kung ang Anglican Church, meron kayong bishop na transman, saan po mababasa na may nagsagawa na misa na isang transgender at isang transman? Dapat, ang bawat aral na tinatanggap natin ay masusiri nating pinag-aaralan. Kasi minsan, sa sobrang panatiko ng isang tao, nami-misinterpret na nila yung aral. Minsan na pagiging panatiko natin sa isang bagay, yan din ay nakakasama. Wala namang masama kung maniwala ka at hangaan natin sila. Pero maging ka rin. Maging matalino ka rin sa pagtanggap ng aral. Biruin mo, babae nagmisa. Saka naman nakakita ng babaeng nagmimisa sa Bible? Ang nag-breaking the bread si Christ. Ang breaking the bread ni Christ, mas yun. Diba? Diba po? Ang mga nag-convert ng mga pagano sa iba't ibang bayan, mga pare, wala naman ako nakitang babae doon. Kung meron mang babae, yung mga kababaihan noon sa panahon ng sinaunang Kristiyano, sila yung mga tagaluto. 'Di ba? Katulad ni Blessed Virgin Mary. Si Blessed Virgin Mary, for sure, nung nabubuhayan at namatay na si Christ, siya yung tumutulong maglaban ng damit ng mga alagad, kasi busy sila sa pangangaral, or siya yung nagluluto din. Minsan, pwede rin si Blessed Virgin Mary, kapag mag-isa, pupuntahan siya ng mga bata, tuturuan niya yung mga bata sa maliliit na bagay. Pero never si Blessed Virgin Mary na naging leader ng simbahan. Bagamat siya ay ina ni Christ, wala tayong mababasa na si Blessed Virgin Mary na mahala ng iglesia. Kasi nga, ang pamamahala sa isang iglesia ay trabaho at gawain ng isang lalaki. Kailan naging lalaki? 'Di ba? Ang pamamahala sa isang iglesia ay para sa lalaki. So bakit may babae? So kung babae yung nagmimisa, anong tawag sa kanila? No, sana po masagot ng Anglican Church yung tanong ko, na wala akong masamang intensyon ha. Gusto ko lang din kasi bigyan ng liwanag yung mga kaanib na nandiyan dyan. At gusto kong masagot din masagot nyo rin to para hindi siya palaisipan para sa akin. Gusto kong malaman at maintindihan. Ano po ang tawag sa babaeng nagmimisa sa inyo? Kung may pare, anong tawag sa babae? Mare? Mars, tatawagin ko kayong Mars. Hindi po ba? Sana masagot. At sa mga Katoliko dito na nanonood ngayon, shout out sa inyo, no? Sana matanong nyo din sila. Kunin nyo ang kanilang mga opinyon. Malaking bagay din yon para malay nyo magbigay linaw din yun sa atin. Lalo sa kanila kung tama nga yung iglesia nila. Iglesia Independiente. Ayun yung pagkakabasa ko, no? Iglesia Independiente Pilipinas, para IFI ang pagkakano ko. So yun lang, no, sa mga Katoliko dito na tanungin niyo po ang mga Anglican Church. Kung ang lalaking nagmimisa ay tinatawag nating pari, ano naman ang tawag sa babaeng nagmamas? Sana po masagot nila at sana matanong nyo rin sa kanila na sino sa mga early Christians o kahit sa Bible na lang, total Bible alone din yan, sulpot sino ang babaeng nagmisa na mababasa sa Bible? Sino ang babaeng santo na nagmisa? No, mahalaga po yan na alamin natin at dagdag knowledge din yan para sa atin. No? Hindi tayo nagko-condemn, nagtatanong tayo. Nang sa gayon ay maintindihan din, hindi lang tayo, pati ng mga kapanalig nila, kung
kung ano nga ba talaga yung tawag. Kasi, halos katulad siya ng ating, simbahan. Meron silang rebulto. Meron silang, tawag nito, prosesyon. Meron silang kapistahan din ng Santo Niño. Galit sila sa Catholic Church, galit sila sa Roma. Yan ang alam kong turo ng Aglipayan Church. Galit sila sa Roma, kaya hindi raw po sila nagpapasakop, no? Ayaw nilang magpasakop sa simbahan kasi masasama daw ang mga Romano. Kung masasama ang mga Romano, sana alam nila na yung mga sacred images nila, yan ay aprobado ng Roman Catholic Church. Kung masasama ang Romano, kagaya nung babaeng nagmimisa na ine-explain niya yung Santo Niño, hindi niya po ba alam na ang nag-aproba ng Santo Niño ay Romano Katoliko? Kapag galit ka sa Roman Catholic Church at nagtatag ka ng sarili mong sekta, huwag mong gagayahin yung mga tradisyonal na pamamaraan ng simbahang Katolika. Dahil ang lahat ng ating mga tradisyon, ang lahat ng ating mga selebrasyon sa simbahang Katolika, yan ay aprobado ng Roman Catholic Church. Galit pala kayo sa simbahang Katolika eh. Bakit ginagamit ninyo yung Santo Niño? Galit kayo sa simbahang Katolika, bakit ginagaya nyo yung pagpapari? Yung kasuotan, yung pamamaraan, yung pagmimisa. So yung mga ganong klase na katuruan, nagalit sila sa simbahang Katolika, pero ginagaya naman nila ang ating mga tradisyon, ginagaya nila ang ating pamamaraan. Ang tawag po dyan, mga ingrata, mga impokrita. No? Dahil kung ikaw tunay kang galit, hindi mo yun gagayahin. Kasi nga galit ka. No? Galit ka nga bakit mo gagayahin? So, wag nilang gayahin yung damit ng mga pare, pati yung mga okasyon natin, yung mga kapistahan, di ba? Wag naman masyadong makakapal ang mga pagmumuka. Matuto kayong mahiya sa aming mga Katoliko. Lahat na lang ginaya nyo. Wala na kayong respeto. Wala na kayong hiya sa mga sarili ninyo. Pati misa, ginaya nyo, binaboy nyo pa, pati babae, pinagmimisa nyo. Hindi naman babae si Kristo. Ang nagmimisa, ang talagang nagmisa si Christ. Bakit Bakit sa inyo babae? Sino ang humahalili sa babae na nagmimisa? Kasi sa atin, lalaki. Bakit? Si Kristo ang humahalili kasi niyan. Kaya lalaki. Ngayon, kung babae nagmimisa, sino ang humahalili nun? Hindi pa pwedeng dahil lang sa emosyon na bigyan natin sila ng chance ang mga kababaihan para sila ay makilala, o wag natin gawing invalid dahil lang sa babae sila, hindi sila pwede magmisa. Hindi po ganun ang simbahan. May dahilan kami kung bakit lalaki lang. Dahil lang talagang nagmisa si Christ. O ngayon, kung babae yung nagmimisa sa inyo, sino yung hinahalili nila? Kasi sa atin pare lalaki ang nagmimisa sa atin, kasi ang humahalili niyan, lalaki, si Christ. Kung babae po yung nagmimisa sa Anglican Church, sino po yung humahalili doon? Baka si Katrina Halili. Ang humahalili po na babaeng nagmimisa sa Anglican Church, si Katrina Halili. So yun lang po. Nagbigay lang ako sa inyo ng isang maliit na datos patungkol sa naging obserbasyon ko sa Anglican Church. At sana sa mga Anglican Church, sa mga aglipayan dito na makakapanood ng live ko ngayon, masagot nyo po yung iniwan kong tanong. Nang sa gayon para hindi na rin kami maguluhan. So yun lang po. Maraming salamat mga kapanalig. And don't forget to subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Bye-bye! Kain-kain na po tayo.